Hello, good morning po, no, ang aga-aga. Ang dami kong nabasa sa mga sulpot, no, na, kasi, na-share ata, o hindi ko alam, na-share ni Pilyong OFW, no. Si Pilyong OFW po ay sikat na vlogger, no, at, nagustuhan niya yung presentations ko regarding sa INC at road to 100,000 na yata yung views. So, ganito po yung ano dyan, yung mema ng mga sulpot. Pinagkakakitaan ko daw po yung pagla-live ko, no? Meron po ako sa YouTube channel ko, mga kapanalig, na 3,300, almost 3,300 yung subscribers ko. Yung YouTube channel ko po ay hindi po yan monetized. Hindi po monetized ang YouTube channel ko. Hindi ko ina-upload yung content ko sa YouTube channel ko para pagkakitaan. Doon na may mga views po yung YouTube channel ko at may mga comment. Hindi ko po yan minomonetize kasi yung pagko-content at pagla-live ko para po sa inyo yan. Libre ko po itong binibigay at hindi ko yung ginagawang trabaho. Ang pagsiserve ko sa simbahan ay hindi ko ginagawang trabaho yan, hindi ko ginagawang business. Kaya kahit na, actually, pwede ko na siyang i-monetize to be honest, yung YouTube channel ko, pero hindi ko po siya minomonetize. Kasi hindi naman po trabaho ang ginagawa ko Paglilingkod ko to sa simbahan, paglilingkod ko sa Diyos, yung ginagawa kong pagla-live. Pangalawa, yung sa mga stars po na binibigay nyo sa page, marami pong salamat, no? At katulad kahapon, nakakakita nga po ako ng stars. Thank you po. Pero hindi ko alam kung ano yung meron dun sa stars. Hindi ko po alam kung ano yung value nun. Basta ang alam ko lang po, thank you po sa stars. Siguro, ang minsan iniisip ko, superstar ako, kaya ako may stars. Pero hindi ko po alam yung stars na yan. Yung page po ni Kuya Jando, in-invite ako ni Kuya Jando na, Sanrio, ikaw, pwede ka bang mag-live sa page ko? Ayun lang po, nagla-live lang ako sa page niya. Pero wala po ako sinasahod dun sa page ni Kuya Jando. Yung sistema po kasi ng pamumuhay ko, kasi ang sabi nila, paano ko nakaka-survive? Diba? Almost everyday ako ay nagla-live. Parang wala akong trabaho. Meron po akong pinagkakakitaan. Kaya lang minsan, dahil sa pagla-live ko at sa gusto ng mga kapanalig nating Katoliko na, Sanrio, pwede ka bang mag-live? Minsan nire-reject ko na yung paglalaba ko. Labandera lang po ako. Diyan lang po ako nabubuhay sa paglalaba. Kaya kapag may mga time na hindi ako nakakapag-live, ibig sabihin, maglalabada ako. Minsan nakikita nyo ako na nakapang-alis, nakapanglakad. Kapag nakapang-alis, nakapanglakad ako, ibig sabihin, malayo yung lugar na paglalabahan ko. At ginagrab ko yung mga opportunity yun kasi hindi naman po ako baldado. Nagtatrabaho ako, syempre, at paano kakain? Diba, nagpupunta ako minsan sa malalayang lugar para maglaba-laba. Kaya minsan nakikita nyo ako, nakaayos ako. Kasi syempre, babiyahe ako. Hindi naman pwede magmukha akong dugyot, babiyahe ka. So, nag-aayos ako pag nasa labas. Pero pag nandito sa loob, eto ako, what you see is what you get. Meron po akong, kinabubuhay. Kahit sabihin natin maliit na sahod, 300 to 400 pesos ako, kasya na po sa akin sa isang araw yun. Minsan, ang ginagawa ko, kapag halimbawa na maramihang labahan, minsan 500, 600, yung kalahati po nun, nilalagay ko sa alkansya ko. Para just in case na magkasakit ako, o kailangan kong magpa-hospital. Meron ako, ito nga po, Nag-iipon po ako kahit pabarya-barya, just in case na may emergency, meron akong huhugutin. At iba pa po yung itinatabi ko para sa pambayad ko ng tubig, ng ilaw, ng bahay. Syempre, monthly, kailangan ko magbayad, lalo po hindi naman Katoliko yung may-ari ng lupang tinitirahan ko. INC po, no, yung may-ari ng lupa. So, kailangan kong maging consistent sa pagbabayad ng mga bill. Sa kanya po din po ako nagbabayad ng tubig, ng ilaw, at saka ng bahay. Kaya minsan hindi ako nakakapag-live. Wala po akong sahod.
hindi po ako pinapasahod. Yung pagla-live ko katulad ngayon, yung load ko, sa akin po yun. And yes, may mga kapanalig po tayong Katoliko na hindi ko na i-mention, ayaw naman nila. Na kapag minsan hindi ako nakakapag-live at minsan na-miss daw nila yung pagmumukhang to, na-miss nila yung pagmumukha ko, sinasabi nila, Sanrio, bakit di ka nagla-live? Sabi ko, wala po akong load. Sabi ko, tatry ko po bukas. Kasi minsan kapag wala akong load, ang ginagawa ko na lang is nagpapatugtog na lang ako ng Catholic Mass na kanta. Na maghapon nagpapatugtog ako habang nag-aaral ako kapag wala talaga akong load. Kaya lang minsan kasi may mga kapanalig tayong Katoliko na nagpi-PM sa akin. Sasabihin, Sanrio, mag-live ka naman, namimiss ka na namin. Sabi ko, Mami, wala po kasi akong load. Kaya ang gagawin naman ng ibang Katoliko, niloloadan ako, pero hindi po ako nanghihingi ng load. Hindi ako nanghihingi ng load at never ako nanghihingi ng pera. Hindi ako nanghihingi ng pera at saka nanghihingi ng load. May mga tumulong sa akin noon, ang binibigay sa akin, vitamins. Yan, binibigyan nila ako ng vitamins. Ito nga po yung binigay sa akin ng isa nating mami, no. Yan. Binigyan niya ako neto. Actually, hindi ko to ni-live kasi ayaw niya. Yan. Kasi, sabi niya sa akin, pag gigising ka sa nilito ng umaga, anong kinakain mo? Sabi ko, wala. Kaya nga pansin niyo, pag nagla-live ako, hindi pa ako nag-aalmusal, hindi pa ako kumakain. Sabi niya, bakit di ka magkape? Magkape-kape daw ako. Sabi ko, bawal po sa akin ng kape. Mataas po yung acid ko, acidic ako, kaya nga po yung bawal sa akin ng gatas, ang Milo, ang kape, ang soft drinks, ang mga juice. Bawal yan sa akin. Sumusuka kasi ko. Kaya ang sabi sa akin nung isang mami na, sige, bibigyan kita sa Sanrio ng kape. Pero hindi to kape na iba siyang kape. So yun po, nakakapag-coffee ako, no? At kahit pa paano nalalaman yung sikmura ko tuwing umaga. Ito nga po yung isang binigay sa akin, no? Nasaan ba? Ito po, pinadala po ito sa akin. Food supplement. Kasi minsan, dahil, lalo na kapag dumarating ako sa part na nagra-rush ako kailangan ko magbayad ng tubig, ng kuryente, ng bahay. Minsan, pag-rush talaga, hindi na ako kumakain kasi kailangan kong tipirin yung sarili ko. Kaya ang ginawa nun, yung nagbigay sa akin ng coffee, binilihan niya ako ng food supplement. Kasi hindi naman po talaga ako malakas kumain. Alam niyo po ba, ang kanin ko, ang isang cup ng rice, hindi ko po yun nauubos. Hindi ko po kaya umubos ng isang tasang kanin. Hindi ko po, yung isang buong hita ng manok, hindi ko po siya nauubos. Maliit lang po kasi yung sikmura ko, kaya nga, hindi ko pinoproblema yung pagkain ko, kasi madali naman po akong mabusog. Ang nagiging magastos lang ako pagdating sa pagkain kasi 6 yung aso ko. Sila lang naman po kasi yung kasama ko sa bahay. Dahil ako mag-isa lang naman po kasi ako. Wala naman akong katuwang sa buhay. So, mga aso ko, yung mga 6 kong aso, sila na lang yung natuturing kong pamilya, kasama kong matulog. Gigising ako, gising din yung mga aso ko. Kaya, ako, dahil pet lover ako, dog lover ako, mas gusto ko na makikita yung mga aso ko na masarap yung kinakain kesa sa akin. 6 po yan. Kaya talagang minsan napapagastos ako sa pagkain ng mga aso ko kesa sa sarili ko. Kasi sa akin, tuyo lang naman. Kahit isang pirasong tuyo, tapos konting kanin. Busog na ako doon. Kaya, sa mga sulpot dito, hindi ako nanghihingi ng pera. Nahihiya nga po ako pag may nagbibigay sa akin. Nahihiya ako kasi hindi ko yan pinaghirapan. Yung binibigay sa akin ng mga ibang Katoliko, binilihan po ako ng vitamin C, non-acidic, kasi minsan nagkakasakit na nga po ako sa sobrang puyat, nag-aaral ako. Tulad nga po nung presentations ko kahapon, pinaghirapan ko po talaga yan. Lalo na mamaya, yung ilalatag ko. Pinagpupuyatan ko po yan, pinaghihirapan ko yan na kulang na lang umiyak, humagulgul ako sa sobrang hirap. Kasi iba't ibang standard references, ang hahaba, babasahin mo pa yun isa-isa, mahahaba talaga siya, na hindi ko alam kung paano ko siya pagsusunod-sunurin. Ito nga po, yung ilaw ko, ito po yung ginagamit ko na ilaw.
pag nag-aaral ako. Pakita ko po sa inyo. Oh. Binili sa akin ito. Binili sa akin yan po. Oh. Kasi, kapag dating po ng gabi, ng gabi, patay na lahat ng ilaw kasi yung mga aso ko, kapag bukas yung ilaw ko, naglalaro. Eh, syempre, nakalatag na yung higaan ko. Naglalaro sila, kaya ang ginawa nung isang mami, binilihan ako nung ilaw, yan yung tinatayo ko sa sahig. No, sa sahig. Tapos, eto po yung mesang ginagamit ko. O, yan po, o. Sira na nga po yan, o. O, tingnan nyo po, sira na yan, o. Nakikita nyo po ba? Mas mababali na siya. Etong maliit na lamesang ito, tingnan nyo, may anuhan ng ballpen. Yan. Yan, o, sira nga po, o. Etong maliit na mesang ito, ang ginagamit kong lamesa tuwing gabi, kapag nagsusulat ako at habang nakatayo yung ilaw. Dito lang po ako sa sahig. Kung saan po ako nakaupo. Nagsusulat, nagbabasa kung paano ko ilalatag yung presentations ko. Wala po akong mga nakakausap na mga tao na hihingian ko ng pera. Wala, hindi po ako nanghihingi ng pera. To be honest, maraming mga Protestant po ang nag-o-offer sa akin ng pera. Naranasan ko na pong offera ng 50,000. Yes. Naranasan ko po ma-offeran ako ng 50,000, naranasan ko ma-offeran ako ng 30,000, naranasan ko ma-offeran ng 10,000 ng mga Protestant. Yung huling nag-offer sa akin, nagsinungaling pa. No? Inoferan ako ng 10,000 pesos, pero hindi ko tinanggap yung pera, ibinigay ko po siya sa ibang Katoliko na nangangailangan. At yung tumanggap ng 10,000 pesos na yun yung araw na naputulan siya ng tubig, ng ilaw. Kasama niya yung mga magulang niya. Naputulan sila ng tubig, ng ilaw, wala silang makain nung oras na yun. Kahit na may pagkakataon na pwede kong i-grab, 10,000 is 10,000. Sino ba naman ako para tumanggi? Wala naman akong disenteng trabaho. Pero ang inisip ko, yung kalagayan ng ibang tao, kasi ako kahit papaano, hindi man ganun kasasarap yung kinakain ko at talagang hirap din yung pagod yung katawan ko dahil hindi naman din, alam nyo naman po, pag nagkukusot tayo at trabaho ko naman talaga magkusot-kusot, maglaba-laba, iniisip ko pa rin yung kapakanan ng ibang tao. Kaya sinabi ko sa kanya na kasi ibigay mo sa akin yung 10,000 pesos, ibigay mo na lang sa kanya, kawawa naman. Kaya hindi po ako, wala akong tinatanggap na mga pera-perang ganyan. Ang dami po sa akin nag-o-offer. Actually, may mga nag-offer pa nga sa akin negosyo package. Iba't ibang mga Protestants, may nag-offer sa akin na bakery. May nag-offer, yung iba may nag-offer naman po sa akin na sari-sari store package. Tinatanggihan ko yan kasi ang pagla-live ko po at paglalatag ko ng presentations ko po sa inyo, kusang loob ko yan. Ginagawa ko po yung presentations ko sa maraming dahilan. Ano yung mga dahilan ko kung bakit ganito yung urge ko na ipaglaban ng simbahan? Unang-una, marami kasi akong panahon na sinayang na sana kung noon ko pa to alam kung gaano kahalaga ang paglilingkod sa simbahan, sana ginawa ko na. At sa mga nakaraang buhay ko, hindi naman din po kasi ako banal. Actually, hanggang ngayon hindi naman po ako banal, pero ito yung ginagawa kong sacrifice sa sarili ko para mabayaran ko yung mga naging pagkakamali ko sa Diyos. Ang dami kong pagkakamali sa buhay. At lagi ko sinasabi kay Lord na, Lord, for all my life, wala ako nagawang mabuti para sa'yo. Sana kahit man lang itong pagpe-presentations ko, maging kalugod-lugod sa'yo. Sana tanggapin mo na lang. Ito na lang kasi yung pwede kong ibigay. Wala naman akong pwedeng ibigay sa Diyos na halimbawa katulad ng iba na nakakapagpagawa ng mga chapel o kaya nakakapag-donate ng pera. Wala naman ako noon. No? Wala akong material na bagay para maibigay sa simbahan. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, Lord, pwede ba akong magbigay na lang sa'yo ng isang bagay na hindi man pera pero makakatulong naman sa simbahan. Yung pagtuturo ko at yung pangangaral ko, aksidente lang yan. Aksidente lang po yan. 2019, nung pumasok yung COVID,
Hindi ko pa kilala hindi ako taong simbahan eh. Pokpok ako. Yes, I'm a bitch. When 15 years old pa lang ako, nagtatrabaho na ako mag-isa. Mag-isa po ako sa buhay. 15 anyos pa lang po ako. Laman na ako ng kalye. No, at nabuhay ako sa paglalandi. Pokpok talaga ako. Nagbebenta ako ng laman. Prostitute, kumbaga. Pumapatol ako sa mga matatanda, sa mga may pera. Kasi wala naman akong trabaho eh. Pero bago ko pasukin yung ganyan, dahil may ganun talaga siguro, may mga taong pinanganak na swerte sa magulang, may mga tao namang pinanganak na swerte sa pag-aasawa, may mga taong pinanganak na swerte naman sa mga kaibigan. Hindi lang siguro ako pinalad na magkaroon ng maayos na pamilya. Dahil nung kabataan ko, ginugulpi ako, Boogie Wonderland ang lola mo. Nung nag-aaral naman ako ng high school, halos ako na lang po nag-e-enroll din sa sarili ko. Ako nag-e-enroll sa sarili ko at dahil ako ay unwanted child kasi ako eh, hindi naman ako minahal talaga ng mga magulang ko, real talk. Dahil maaga silang nagkanya-kanya sila ng pamilya. Nag-asawa sila pagkatapos nilang maghiwalay ng parents ko, pareho silang nagpakasal sa iba. So ako yung naging putok sa buho. Ako po ay panganay na anak. Nangyari, ako yung panganay na anak at yung nanay at tatay ko nagpakasal sa iba. So ako yung anak sa pagkakasala. At ang pagkakakwento pa nga is nabuo ako dahil sa rape. Na-rape yata ng nanay ko yung ni-rape daw ng tatay ko yung nanay ko. Kaya parang wala yatang walang nagmamahal sa akin. Lumaki ako ng walang magulang. Walang naggagay. Hindi ko nga po alam kung paano ako natuto magbasa. At gustong-gusto ko noon na mag-aral talaga ng maigi. Kaso, hindi naman ganun ka-supportive yung tatay ko sa akin pagdating sa pag-aaral. Kaya hindi ako nakapag-aral talaga. So, nung tubong Makati ako, nung hindi ko na kinakaya yung pananakit sa akin ng tatay ko, tumira ako sa mga kamag-anak. At yung pagtira ko sa mga kamag-anak ko, hindi rin naging maayos. Hindi rin naging maayos kasi kailangan mong makisama eh. Kapag ikaw na tumira ka sa kamag-anak, hindi naman makikita doon yung paghuhugas mo ng plato eh. Bata pa ako noon. Hindi nakikita doon yung sipag mo eh. Mahalaga pa rin kasi na may trabaho ka. At yun yung mga time na kalakasan ng mga call center, kalakasan ng pagpasok sa mga call center. Tapos sinabihan ako ng mga pinsan ko na mag-call center ka kasi para may trabaho ka. Sinikap ko at pinilit ko, hindi lang talaga ako matalino sa ganyan. Hindi ako magaling. At syempre, hindi ka pwedeng lagi kang nakikitira. At hanggang sa dumating ako sa point na wala na akong matirahan, ayun, bitbit ko lahat ng gamit ko, pumunta ako ng Quiapo Church. Kaya malapit sa akin ang Quiapo Church. Nilakad ko po yan. Naglakad ako from Muñoz, Quezon City hanggang Quiapo. Bit ko lahat ng gamit ko. Malakas ang ulan. Wala akong matirahan. So, tumira ako dun sa Quiapo Church, sa simbahan. Di ba sa pinakadulo ng Quiapo, dun ako natutulog. Sabi ko, ano ba naman tong buhay ko? Walang bahay, walang makainan, walang pera. Walang magulang, walang pamilya. Mag-isa lang ako noon. Pinakadulo ako ng simbahan. Sabi ko, ano bang gagawin ko? Bakit naman ganito? Parang sabi ko, sobrang malas ko naman yata. Sabi ko, ang bata-bata ko pa, hindi ko dapat yung nararanasan. Hanggang sa may mga nakilala ako na, uso yung clan-clan noon eh, di ba? Yung mga nakaabot ng clan-clan dito. So, uso yun. Yung, nandun ako sa Quiapo, doon ako halos tumira. Nasa simbahan ako, kasi dati hindi naman nagsasara ang Quiapo eh, di ba bukas yan. Paggabi, yan, lalabas ako, tapos yung mga manghuhula doon, may mga manghuhula doon, nanay-nanay ang tawag ko.
yan, minsan nakatabi ako sa kanila, chika-chika, tapos sasabihin sa akin, oh, kumain ka na ba, Sanrio? Ganon. So, hindi pa nga po nanay. Kaya malapit ako sa mga nanay, tsaka sa mga tatay. Kasi sila yung mga nakabanding ko doon sa Quiapo. Sila yung mga nakasama ko talaga. Tsaka wala kasi akong kinalakihan talaga at kinamulatang magulang. Kaya, iba yung pagmamahal ko sa mga nanay at tsaka sa mga tatay. So, naging tropa-tropa ko yung mga nanay tatay. Ay, sasabihin, oh, Sanrio, may lugaw doon, bili kakain ka. Ayan, tas matutulog, gigising, hanggang sa may nakilala akong grupo. Grupo ng mga kabataan na sinabi sa akin, uy, Sanrio, sabi ko, bakit po? Nagagawa mo, sabi niya, saan ka nakatira? Sabi ko, diyan, tinuro ko sa simbahan. Dala-dala ko yung mga gamit ko. Tapos, gagawin ko, pupunta ako sa mga fast food. Yan, fast food, tapos, kunyari makikisiar ako, pero hindi nila alam doon ako naliligo. Sa mga fast food, pumunta rin ako sa mga iba't ibang bahay, tumulong akong gumawa ng mga basahan para i-provide ko yung sarili ko. Kasi wala naman sumuporta sa akin, lalo na po nung pandemya. Wala, hindi ako sinuportahan ng mga magulang ko. Kahit na sinong mga kapatid ko, wala, mag-isa lang ako. Kaya, after nung nakilala ko yung grupo ng mga kabataan, doon ako nakapasok sa mga clan-clan, no? Ang ginagawa kasi diyan, may mga grand eyeball yan. Inuman. So tinuruan ako nung mga nakilala ko na, Sanrio, ang nipis mo. Ayun ang term sa mga bakla eh. Ang nipis mo, ganda ng braso mo, ang ganda ng katawan mo. Bakit di ka mag-hormones? Yan, sabi ko, hala, bakit ako mag-hormones? Sabi ko, wala naman akong pera, wala akong pambili. Ngayon, sabi nila sa akin, tanga, sabi sa akin, tutulungan ka namin. Sabi ko, paano? Bata pa ako noon, magsi-16. Sabi ko, paano? Kami yung mag-provide ng pang-hormones mo. Kapag nagkumikita ka na, bayaran mo na lang kami. So, nag-i-injections ako ng hormones, nag-take ako ng mga hormones na pills, no, for almost, let's say, sabihin natin, 12 years. 12 years akong nag-hormones. At, yung pag-hormones ko na yun, at dahil syempre, nag-hormones ka, nag-iiba na yung itsura mo, nagiging mukha kang babae, yan yung ginamit ko para mabuhay. Hindi ako, sabi ko sa sarili ko, total, hindi naman ako binigyan ng Diyos ng talent para magkaroon talaga ng trabaho. Dahil wala naman, alam naman natin sa Pilipinas na, kapag magtatrabaho ka sa mga SM, gupit yung buhok mo. Kapag magtatrabaho ka naman sa mga karinderya, talo ako. Kasi ang karinderya, 150, pagod na yung katawan mo. Sabi ko, parang lugi. Ganun ako mag-isip. Kaya sabi ko, total, binigyan naman ako ng Diyos ng magandang katawan. Kahit pa paano, hindi naman ako ganun kapangit. Gamitin ko na lang para hindi ako magutom. So, na yun, nagpokpok ako. Doon nakakilala ako ng mga kaibigan, may nakilala akong single mom. Sa kanya ako tumira, sa kanya ako nagtagal tumira, sa kanya ako tumira ng 10 taon diyan sa Bacoor. No, shout out kay Ate Jane, kay Sexy Body, no? Clan kasi yan, tumira ako sa kanya. Siya yung kumupkup sa akin. At nung medyo nakikita-kita ko naman na kaya ko na naman din bumukod, yun, nagpaalam ako sa kanya, doon na, syempre, umiyak din ako kasi tagal namin magkasama. Nagpaalam ako sa kanya na lumagpakalayo-layo. Pero bago ako bumukod, ganito yung nangyari dyan. Bad trip ako nung pumasok ang 2020, bawal lumabas. Hindi po ba? Bawal lumabas kasi, syempre, nawalan ako ng trabaho eh. Sa beer house ako nagtatrabaho, sa bar. Parang walang kita. So, bad trip si Sanrio. So, biglang lockdown. Syempre, wala kami, kakainin ko? Walang racket sa labas. Sabi ko, peste naman tong buhay na to. Sabi ko, sinisi ko pa nga yung China eh. Kasi naman tong China na to, may pa-COVID pa kayo eh. Nahimik ako eh. So, manonood kami ng TV. Kasi, yung tinitirahan ko noon, meron siyang TV. Alam niyo po ba yung tinutulugan ko doon sa tinirahan ko? Kalahating di pa. Ganon kalaki yung tinutulugan ko sa loob ng halos 10 taon. Kalahating di pa. Kapag umuulan,
pinapasok yun ng tubig. Kaya ang gagawin ko, pag pinapasok yun ng tubig, kukuha ako nung single na upuan, yung pang birthday, yung may sandalan lang, nakaupo ako, doon ako natutulog. Kapag bagyo, talagang babahain ako talaga. Kaya, nung pag-uwi ko, dahil bawal na nga lumabas, bad trip ako. Kasi nga yung ABS-CBN, di ba, na reklamo, ano pa yun, maging sino ka man, kay Bea Alonso, gustong-gusto ko pa naman yung kay Bea Alonso. Galit na galit ako, sabi ko, ano ba naman to, visit? Nakiano pa nga ako, gumanong-ganon pa ako. Doon ako nag-start mag-live. Pero, hindi sa religious. Sa kapamilya ko, pinaglalaban ko sila Angelica Panganiban, si Angel Locsin. Nakikisali ako dyan. Sumama pa nga ako dun sa mga rally-rally. Kasi ngayon, ABS, kapamilya ako eh. Ngayon, pag uwi ko, sabi Sanrio, sabi nung ate ko, yung tinirahan ko, wala ng ABS-CBN. Siyempre galit na galit ako. Ano papanoorin ko? Di naman ako nanonood ng Kapuso. Sabi ko, ano ba naman yan? Wala ng TV. Tapos, sabi ko, ano kayong pwedeng gawin? Aksidente, lumabas yung issue ni Marcoleta pagdating sa crucifix. Yung pagpapatanggal ng krusipiho sa mga ospital. Di ba kung naaalala nyo yun? Nagalit ako kasi syempre, involved si Marcoleta doon sa pagpapatanggal ng crucifix. Kahit naman di ako aral, Christian, Katoliko ako, kahit pa paano nagsisimba naman ako, kahit hindi wala akong idea ko, ano yung krus na yan, wala pa akong idea. Basta alam ko, nagsisimba lang ako. Sabi ko, etong Marcoleta, ito, alam ko sinong ganyan. Siyempre, nagalit ako, Katoliko ako eh. Pumasok ngayon ako dun sa page. Sa isang page. Dun ako nagbububunga nga. Oy, kayo, kung makapag-ano kayo sa mga Katoliko, pero wala akong alam. Wala akong alam sa simbahan. Sabi ko, makapag-ano kayo, kala nyo kung sino kayo, kala nyo mga banal kayo, ganyan-ganyan. Dami ko sinabi. Nagulat ako, ang dami. Sabi ko, may God, ano itong napasukan ko? Pinagbumumura na ako, hanggang sa pinag-PPM na ako. Ayun yung 2020. Sabi ko, my God, ano to, bit ganito na. Ang ina-expect ko kasi, kapag nag-comment ako lang. Walang pakialam mga tao, basta mema sabi lang. Inulan ako ng bashers. O, ikaw, kala mo kung sino ka, bakit bakla ka, di ka maliligtas, ayan na. Sabi ko, ganon. Ang ugali ko pa naman, ayoko nang hinahamon ako. Kasi papatunayan ko na kaya ko. Ang dami na gamon, palibasa kasi bakla ka, di ka maliligtas, ganyan, dami sinabi. Doon po ako napasok sa simbahan. Nagsimula akong mag-aral 2021. Yung napasok, yung pinaglalait na ako ng mga kaanib ng INC kasi Marcoleta doon ako na-challenge. Ganon na. Noon pa naman, mahilig ako talagang magbasa at magsulat. Kaya ang ginawa ko, sige, naganap ako ng mga page. Sabi ko, ano bang page to? Hanggang sa meron akong mga nakilalang mga Katoliko. Sanrio, pumasok ka dito. Sa page na to, ganyan. Sa GC na to, pumasok ka. During that time, grabe ang labanan ng mga Protestant sa Catholic. Siguro, ang estimate ko noon during that time, isang Katoliko ang kalaban, 6 na Protestante. Minsan sumasampu pa. Dumating ako sa part na hindi na ako natutulog ng 2 days kasi yung mga debater noon na Catholic, yun yung mga panahon na maingay yung mga CFD organizations. Maingay, sobrang ingay. Doon ako na-expose. Sabi ko, ganito pala dito. Natuwa ako kasi bardago lang. Yan ang gusto ko, bardago lang. Natuwa ako. Kaya lang, habang tumatagal, hindi ka na matutuwa. Kasi nandiyan na yung pag-death threats. Iniyakan ko yan. Ang daming nagbanta sa akin. Nalaman nila yung information ng mga kapatid ko. Pati ng information ng nanay ko, wag daw akong lalabas, tatambangan ako ng bala, ganyan-ganyan. Andyan yung namatayan ako, pinagtatawanan ako ng Protestante, karma mo yan, bakla ka. Sige, laban mo Katoliko, mamamatay ka din. Ganyan yung sinasabi nila sa akin. Kahit na dumadating ako sa part, na gusto ko nang sumuko, sabi ko, hindi ko yata tuloy niya, ano ba tong napasok mo sa Rio? Kahit na dumating ako sa part na gusto ko nang sumuko, merong something na nagsasabing, meron siyang something na hinahanap ng katawan ko na hindi kailangan ko talagang magsalita, hindi ako mapakali. Sabi ko, kailangan ko ilaban ng simbahan, kahit na ayoko na, kasi
nasasaktan ako eh. Tapos hindi pa ako aral. Yung kilay ko nun, one-liner pa. Kasi one-liner yung kilay ko kasi para pag naglagay ng eyeliner, maganda. Wala to, hindi ganito yung kilay ko noon. Ano yan, one-liner lang yan. So, sabi ko hindi pa pwede. Nagkaroon ako ng mga kakilala, si John Luna, Victor Magtanggol, Juan Logos, si Nisay, sino ba yung mga kakampi ko? Si Emperador Lights. Yan yung mga magagaling na written debater. Tas ako lang yung bago. Kaya ang nangyari noon, kapag nagre-written sila, tas syempre makikisawsaw ako, gusto kong ma-experience. Kapag meron akong hindi alam, sila yung poprotekta sa akin. Kunyari, ang kalaban ko, halimbawa, kasi lapitin ako ng iglot eh. Kasi ako yung during that time, ako yung kauna-unahan na trans. No? Ako yung kauna-unahan na trans na lumalaban. Kaya syempre, ang bomba lahat ng protestante sa akin, ako ang target lahat kasi transgender ako, nipis ng kilay ko, tapos kung makapagtalak-talak ako sa simbahan, ganun kala mo naman, straight. So, ang lahat ng mga Katoliko noon, kapag si Sanrio na yung written, dyan ako nag-start written, pag nagre-written na ako, lahat ng mga defensor ng written na Katoliko, nakaano yan, nasa harapan ko na yan, kasi bobomba na lahat sa akin ng ang iglot. Bobombahin na ako niya, kaya nga iniiyakan ko yan noon sa sobrang hirap, sobrang pressure ko. Ang gagawin ngayon ng mga Katolikong written, proprotektahan ako, kanya-kanya sila ng tapatan. Kaya ang ginagawa ko, habang naglalatag tong mga written, mga alas 2 ng madaling araw, alas 3, hindi na kami natutulog. Ginagawa ko, kala nyo babasahin ko yung kung paano maglatag yung mga Katoliko, isusulat ko yan. Ay, ganito pala to. Tapos, amaze ako, ang gagaling naman nilong, tapos ako wala akong alam. So, sinusulat ko siya ng sinusulat, hanggang sa gabi, pagtapos kong makipag-debate, matatapos kami 4 to 5 a.m. Sila John Luna, natatapos at 8 ng umaga. Diyos ko, diretso pa trabaho. Hindi na nga kami natutulog. Pag-aaralan ko pa yan. Kaya nga po nagkasakit ako dyan eh. Talagang nagkasakit ako. Nagkaroon ako ng acute anemia. Bumagsak talaga yung dugo ko kasi adik ako. Na maintindihan, ano to, bakit ganito? Wow, amazing! Kasi hindi ko alam kung bakit meron something sa sarili ko na kapag nahihirapan ako sa inaaral ko, mas lalo akong natutuwa. Sabi nila, sadista nga daw ako. Basta kapag nag-aaral ako at hindi ko maintindihan, lalo ko siyang na-enjoy. Parang gustong-gusto ko yung pakiramdam na nahihirapan akong mag-aral. So, inaral ko ng inaral. Ganito pala yung stand. Ang lahat ng aral ko ay nakuha ko lang sa written. Wala pong nag-mentor sa akin. Pumasok ako ng mga Catholic organization, sa totoo lang na-discriminate pa ako. Pumasok ako ng mga organizations, sinabihan ako, oy, hindi ka pwede rito, bakla ka, sinusuka ka ng simbahang Katolika. Mga Katoliko yon. Dumating ako sa part na binobomba ako ng mga organization na Catholic, binobomba ako ng Protestant, mag-isa lang ako. Kaya ganito ako katapang. Mag-isa akong pinagtatanggol ko yung sarili ko. Na Katoliko, Protestante, ilan ang Protestante sa Pilipinas, lahat yan. Dumating ako sa part na mag-isa ako, inaatake ako ng Katoliko, inaatake ako ng INC, ang kakampi ko, born again. Muntik na nga po ako mag-born again talaga sa totoo lang, kasi lahat ng mga kaibigan ko, born again. Nagkaroon kami ng mga kasunduan dyan. Uy, Sanrio sabi ko, bakit? Wag mo nga atakihin ng born again atakihin natin mga iglot. Total, pareho naman nating Diyos si Kristo Ganon, kasi mag-isa lang ako Sabi ko, sige. Kaya yung mga Katoliko noon, na-written, tapos yung mga born again, nag-join force yan noon ng mga written, kasi nga, dahil sa akin, pinoprotektahan ako ng mga written debater na Katoliko, pinoprotektahan ako ng born again. Kaya habang pinoprotektahan nila ako sa latagan, ang mga issue noon, Ibong Mandaragit, yan yung mga sa sila, Far East, habang naglalatag ang born again at saka ang Catholic, laban sa mga INC. Kasi ang daming INC talaga noon, doble ang dami. So, nung naging nagsanib pwersa noon ng born again at saka yung Catholic, para protektahan lang ako sa iglot,
Inaral ko ngayon, sabi ko, sige, kayo muna magpaka-stress dyan, aaralin ko tong mag-isa. Nung naaral ko yan, ang lola mo bida-bida. Doon ako nag-start mag-live, ay mag-vlog, 3 minutes, 3 minutes. Putol-putol. Sabi ko, kailangan. Ang nasa isip ko, talo ako sa written. Mag-isa ako. Sabi ko, marami akong gustong sabihin, hindi ko nasasabi ng buo. I-video ko nga yung sarili ko. Yon. Nag 3 minutes ako, lalong nakalampag yung ILC, lalo akong binomba. Alam nyo po ba, dumadating ako sa point na ang mga comments ko ay pumapalo ng 10,000. Totoo po yan. Yung mga 3 minutes video ko, pumapalo yan ng 30 to 50,000 views. Panahon ng pandemya. Ngayon, nagkataon, nung panahon ng pandemya, hindi ko alam na ano sa Facebook may nagre-report. Binomba ng iglot ang Facebook ko na yun. Ano yun? Nagiba yun. Hindi ko na yun na-recover. Nawala na lang siya bigla. Ang dami kong mga ang dami kong mga post doon during sa pandemya kung paano ako lumalaban. Nandoon yung mga times na iyak ako ng iyak, humahagulgul ako dahil namatay yung aso ko. Nandoon ako na nag-aalaga ako ng aso dahil nagkaroon ng parbo. Nandoon yung namatayan ako. Yung mga videos ko namatay na ako na habang nagla-live ako, humahagulgul ako. Nagtuturo ako ng live, humahagulgul ako kasi may yung dumating ako sa point na nag-lecture ako. Tapos yung oras na yon na nagle-lecture ako, may nagsabi sa akin, may patay kayo. At yung namatay pa, mahalaga pa sa akin. Iyak ako ng iyak. Pero habang humahagulgul ako, ang sabi ko sa sarili ko, masakit. Masakit. Kasi patong-patong pandemya, wala akong work, wala akong makain, tas namatayan pa ako. Hindi alam kung saan kami kukuha ng panlibing. Wala kaming pangkrimit kasi COVID. Sabi ko Lord, hindi. Ang presentations ko panahon itong oras na to trabaho sa iyo, kailangan ko maging professional. Sinubukan kong magpaka-professional kaso hindi kaya ng emosyon ko. Alam niyo po ba nagle-lecture ako Divinity of Christ, pagka Diyos ni Kristo, humahagulgul ako. Iyak ako ng iyak sa mga tinuturuan ko. Tanong ako, sabi sa akin, Ate Sanrio, baka pwedeng ipagpabukas. Sabi ko, hindi. Obligasyon ko to, kailangan yung matuto. Kaya habang nagtuturo ako noon, humahagulgul ako. Marami pong pagkakataon na nagtuturo ako sa mga grupo na napasukan ko, na humahagulgul ako, dumadating ako sa part na wala akong makain. 2 days, 3 days na akong hindi ko makain, noodles lang ang kinakain ko. Dahil wala po akong trabaho eh. Hanggang sa sinasabi nila sa akin na Ate San, gusto mo bigyan kita ng pera? Hindi. Sa inyo yan, pinagtrabahuhan nyo yan. Sabi ko, nagkataon lang kasing COVID. Sabi ko, okay lang ako. Hindi naman nakakamatay ang noodles kahit araw-arawin ko yan. Naiiyak lang ako sa sitwasyon ko kasi parang nagpi-feedback na naman ako noon na eto na naman tayo, Lord. Nag-serve na nga ako sa'yo pero grabe ka naman sa buhay ko. Hanggang sa ang nangyari sa akin, nung ako ay naging independent na lang mag-isa, kasi wala naman po talaga sa akin tumatanggap na org. Catholic org, wala. Sinusuka ko lahat ng org kasi nga sa gender ko. Yun po yung masakit na katotohanan. So, yung nag-isa ko, na-recognize ako ng Debaters Convention. Yan. Diyan ako nagtuloy-tuloy. Yung Debaters Convention during that time, kainitan ng mga debate. Live yan eh. Nanonood ako niyan. Mahilig akong manood. Sabi ko, may True Church pala. Okay. Ito pala yung stand ng Sacred Images. Pinagkukuha ko yung mga sitas na yan. Kasi noong time na yon hindi ako marunong talaga. Alam niyo po ba, nagla-live ako, may notebook dito, tapos naka-off cam ako. Kasi ayoko makita na nakaganon ako, binabasa ko yung sinusulat ko para ilaban ng simbahan. Tapos hanggang sa sinabihan ako ng mga Katoliko doon na, Sanrio, sabi niya, matalino ka naman pala eh. Sabi niya, bakit sabi niya, bakit hindi mo ipagpatuloy yan? Sabi ko, wala akong bilib sa sarili ko. Sabi ko, naiinggit nga po ako sa inyo. Kasama yung mga protestant doon ha. Sabi ko, naiinggit nga ako sa inyo kaysa mga protestante dito eh. Sabi, bakit? Kasi nakakapag-debate kayo ng walang kopyahan, samantalang ako, nagbabasa lang ako. Hanggang sa sinabi sa akin, nila Kuya Rasha, ayan, siya yung may owner ng Rasha TV,
si Kuya Nash Buenavides, siya naman yung may hawak ng Bring It On Dialogue na darating ka rin sa point na yan, Sanrio, wag kang kabahan. Hanggang sa, bago ako lumaban ng debate, tatawagin ko sila. Ano, Kuya Nash, Kuya Rasha, pakinggan nyo naman yung ano ko, yung stand ko kung tama. Yan, doon ako unang nakatanggap ng palakpak. Sanrio, galing, panalo. Doon ako unang lumaban ng live. Ang una kong nakadebate, MCGI. Yung MCGI pa na nakalaban ko, nag-walk out. Kaya na ano yun eh, naban yun sa DevCon. Kasi naglalaban kami, naka-live, naka-on air, nilayasan ako. Hanggang sa doon na, sunod-sunod na yung mga presentations ko, yung live ko. Yan na nga naging buhay ko hanggang sa kinuha ako ng Templar of Truth. Pero nagbabasa pa din ako, nagbabasa-basa pa rin yung lola mo. Hanggang sa dumating yung time na nag-e-enjoy na ako sa live debate. Yan lang, ay, hindi ko ina-expect na makakapag-live ako kay Kuya Jando. Hindi. Ang nasa utak ko lang, magla-live ako dito sa Facebook ko, i-express ko yung kung ano yung turo ng simbahan, tapos lalaban ako ng debate live. Ganun lang yung sistema ng buhay ko. Hindi ako naghangad ng mas mataas. Kontento na ako doon. Masayang-masaya na ako. Ang mga nanonood lang sa akin noon, 5. Masaya na ako sa 5. Sabi ko, Tore, may nanonood sa akin, 5. Masayang-masaya na ako doon. Tapos chika-chika sa mga kabataan. Punta ako ng GC. Makikipag-okrayan ako. Pag may nakita ko mga post na heretical, ipopost ko yan. Tapos mga Katoliko nandoon nakikisali. Para ako saling pusa, nakikisaw-saw-saw lang. Natutuwa na ako sa gano'n. Hanggang sa may sa akin, may nag-chat. Sabi niya, Sanrio. Sabi ko, sino po sila? Sabi niya, ano ka ba? Napanood ko yung yung live ni Kuya Jando, na may mention ka doon. Sabi ko, sino yun? Kasi hindi nga po ako aware. Hindi, talaga sinabi ko sa sarili ko na wala na akong panahon pang alamin kung ano yung mga Catholic org na yan kasi sinusuka nga ako. Sinusuka ko lahat ng org, yung CFD org, or ayokong mag-mention ng mga org kasi Katoliko ako eh. Hindi nila ako tinatanggap kasi nga bakla ang lola. Nagkaroon man ng pagtanggap sa akin noon sa mga org, kaya lang nagkaroon naman ng clash. Kasi nga syempre mainit ang mata ng tao sa akin hanggang sa pinayuhan ako na Sanrio, wag ka na pumasok sa mga org kasi yung way ng pag-iisip mo, baka kainggitan ka, magkaroon ka lang lalo ng kaaway. Sabi niya kasi masyado kang matapang, masyadong matalim yung bibig mo. Baka mamaya may Katoliko doon na maglatag ng mali, mabungangaan mo. Baka doon ka pa kung humakot ng kaaway. Kasi sa mga org daw yata, tropahan, kaibigan. Ako hindi. Kahit kaibigan kita, pag mali. Talagang dagdadadada ang lola mo. So, sabi sa akin ng isang Katoliko, Sanrio, sabi ko, oh bakit? Hindi mo ba alam? Sabi ko, hindi, ang alin? Sabi na sira ulo ka talaga. Sabi ko, bakit? Minimension ka ni Kuya Jando dun sa live niya. Sabi ko, sino yun? Ayun pa yung ko. O, edi i-mention niya. Sabi ko, bakit? Malamang negative na naman yan, no? Ganun pa nga yung sabi ko. Pumasok ka, basta pumasok ka. At di pumasok ako dun sa sa punto por punto. Yung time naman na yon, dahil ang ginagawa ko lang is live debate, tas post sa FB. Yung time na yon, nagkataon naman, pumunta yung mga kaibigan ko. Yung pumunta yung mga kaibigan ko, nandoon ako sa, nagse-celebrate kami ng birthday niya. So, syempre, nagiinuman kami. Yung time naman na yon, dun sa akin sinabi na, Sanrio, pumasok ka dito, tanga, minimension ka ni Kuya Jando. Sabi ko, sino ba yun? Pumasok naman ako. Hindi ako aware na pumasok. Tapos nakikinig ako, tapos nagulat ako. Kilala ko ng mga tao dun sa loob. Sabi niya, Sanrio, anong masasabi mo dito? Nag-sorry ako kinabukasan kasi nga, nagiinuman kami. Parang, yung time na yon, curious lang ako. Sabi ko, diba meron dito? Yung pagpasok ko doon, biglang sinabi ni Kuya Jando na, nandito si Sanrio, magaling to. Nagulat ako kasi ang balak ko lang talaga makinig. Makinig lang. Sanrio, anong masasabi mo dito? Nagiinuman kami. Kaya nagsalita ako doon ng, hindi naman heretical, parang nagkamali lang ako ng taong binanggit. Yung boses kasi nila, halos magkakatulad din, parang naglalaban sila.
Ngayon kami naman, makasama yung mga kaibigan ko, nakikinig kami, sabi niya, sino to? Nagbanggit ako ng pangalan, na akala ko, yun yung protestante. Nagbubunga nga ako, di ba kapag ikaw nakakainom ka, mahina na yung pandinig mo, kaya nga minsan yung mga ibang nakainom, malalakas ang boses kasi humihina yung sense of hearing mo dyan eh. So hindi ko na naririnig si Kuya Jando, hanggang sa, sinabi sa akin nung nagsabi sa akin na pumasok doon, sabi, sira ulo ka talaga, Sanrio, sabi niya, yung inaatake mo, Katoliko yun, nakakahiya ka talaga. Ay, ganun ba? Yun, hanggang sa nagsabi ako, naku, pasensya na po kayo kasi na-curious lang naman ako kung anong meron dyan kasi first time ko. Eh di, pagkatapos noon, sabi ko, naku, hindi na nga ako sabi ko, kaya ayoko ng org eh. Ayoko ng mga org na ganyan, nakakahiya. Lagi na lang ako napapahiya, ang lola nyo. Hanggang sa piniem na ako ni Kuya Jando. Pero matagal pa yun. Pagkatapos nung nangyari nun sa punto por punto, nahiya nga ako. Hindi na ako umulit. Sabi ko, hindi, wag na. Siguro mga buwan din. After 2 months, gano'n, piniem na ako ni Kuya Jando. Sabi lang niya sa akin na, Sanrio ha, napanood ko yung live mo, ang ganda ng ng pagtuturo mo, nagustuhan ko yun. Ganun-ganun pa lang kami. Pero hindi ko alam na sikat pala si Kuya Jando. Ang alam ko lang, magka-chat kami. Kasi hindi nga ako aware sa mga org. Hindi ko pinapansin yung mga kinikilala na mga sikat na debater sa mga org. Basta ang alam ko lang, normal na Katoliko ako, kaibigan ko yung mga Katoliko na walang org. Ayun yung nasa utak ko, basta makikipagkaibigan ako sa mga Katolikong walang org. Ayoko nang may org. Lagi na lang ako nagkakaproblema dyan. So, chika-chika lang kami, normally, Kuya Jando, hanggang sa sinabi niya sa akin na, Sanrio, try mo nga. Sabi ko, ang alin po? Try mo ngang mag-live sa page ko. Siyempre, nagulat ako. Sabi ko, naku, Kuya Jando, ayoko, nakakahiya. Mamaya, sabihin sa akin ng mga tao eh. Kasi, immune ako eh. Na-immune ako na, bakla ka, bakla. Ayan, hindi ka maliligtas. May phobia ako. Sabi ko, Kuya Jando, ayoko mag-live sa page mo. Kasi mamaya, anong sabihin sa akin ng mga tao? Baka mamaya, anong sabihin sa akin ng mga tao na tumbak lang to, ang kapalang mukha, makapag-live kala mo. Hanggang sa tinignan ko yung page si Kuya Jando, nagulat ako, sabi ko, ang tataas ng views. Yung mga views ko lang naman po, sa pag nagla-live ako, nagtatapos ng 300 views. Yun, pagtapos lang ng live. So, sabi ko, sige po Kuya Jando, susubukan ko. No? So, sabi niya, sige, basta subukan mo lang Sanrio. Wala namang mawawala sa'yo, subukan mo lang mag-live. Ngayon, sinubukan ko, pero ang ine-expect ko, walang manonood. Ayun talaga yung expectations ko, kasi hindi naman ako nasanay na na-expose talaga sa tao. So, yung sinubukan ko, pa yun, kagigising ko lang ata, ang topic ko pa, True Church. Nag-live lang ako, pinindot ko lang yung page ko dyan. Sige nga, subukan ko nga kung ano meron dito. Bida-bida lola mo. Okay, pag sa atin ngayon, True Church, ganun pa ako magsalita. Nagulat ako sa nanonood. Sabi ko, oh my God, umabot ng 300. Pinagpawisan talaga ako. Pinagpawisan ako. Ang lapot ng pawis. Anong meron sa page na to? Talagang natakot ako. Sabi ko, Kuya Jando, natakot ako sa page mo. Bakit 300? Ang dami! Pag-click ko pagtapos kong mag-live, nagulat ako sa views 20,000. Sabi ko, ano tong pinasok ko? Sabi ko, anong meron? Bakit ako nandito? Hindi ko to pinangarap. Hindi ko pinangarap yan, yung mapunta sa ganyan. Hindi. Nagsasabi ako sa sarili ko, Panginoon, hindi ko to pinangarap. Ba ako nandito? Ayoko nito. Sabi ko, okay na ako, Lord. Sabi ko na, nagla-live ako, okay na kung may 5, 6 na nanonood. Masaya na ako dun. Bakit ang dami? Sabi ko, natatakot ako. Takot, hindi ako natuwa. Natakot talaga ako. Sabi ko, tataas ang expectations ng tao sa akin. Sabi ko, anong gagawin ko, Lord? E di, sabi ni Kuya Jando, piniem ako, wow, Sanrio, grabe, yung views mo. Ngayon, yung time na yon, yung subscriber ko sa YouTube ko is nasa 300 plus. 300 plus pa lang. Walang nagko-comment. Sabi ko, mga visit na to, wala man nang mag-comment sa YouTube ko. E di, ang nangyari, nagpasa sa akin ng link si Kuya Jando ng YouTube. Nagulat ako, in-upload pala niya sa YouTube ni Father Darwin.
Pagtingin ko doon ko nakita yung mga comments ng Katoliko. Siguro, ilan bang views na nakita during that time? Siguro nasa 30,000. Parang ganun yata yung views ng presentation ko. Nakita ko yung comment ng mga Katoliko. Ay, anong YouTube niyan? Anong yung ganito, ganyan? Yung mga sinasabi ng mga Katoliko doon na, ay, ang galing mo, Sanrio, ganyan. Yun yung nagbigay sa akin ng dahilan para mag-aral. Kasi hindi naman ako nakakatanggap po talaga ng compliment ever since. Kahit nung bata pa ako, hindi ako kino-compliment. Lagi ako nilalait, ang pangit mo, hindi ka magaling, hindi ka matalino, wala kang mararating sa buhay. Hindi ka magiging successful. Kaya sanay na ako, immune na negative yung naririnig ko. Kaya pagdating sa pagtatrabaho ko noon, trabaho, bahay. Hindi ako mahilig bumarkada sa labas. Sa loob ng bahay, yan, kung pupunta yung mga kaibigan ko, may magba-birthday, magpapainom, inuman kami. Sa loob ng bahay, hindi ako lumalabas sa kalye. Hindi ko siya ugali. Hindi ako mahilig mangapit bahay. Hindi ako mahilig makipagchismisan sa labas. Bahay lang ako. Kapag wala akong magawa minsan, dumediretso ako sa Discovery Channel, tinitingnan ko yung mga isda. Yan yung hilig ko eh. O kaya kasaysayan ng mga dinosaur. Wala pa ako sa simbahan. Mahilig ako sa ganyan. Noon pa, mahilig ako sa history. Ngayon, yung nakita ko na yung mga compliments ng mga Katoliko sa akin doon sa YouTube nga ni Father Darwin. At nakikita ko na rin nung nagla-live ako na yung mga kapanalig ko kasi hindi ako pinagtatanggol, hindi ko naranasan na may nagtatanggol sa akin sa buong buhay ko. Sa social media ko lang naramdaman na may deserve din palang ipagtanggol ako ng mga tao, no? Yung nakita ko na pinagtatanggol ako ng mga tao, yung nakita ko na ipinagtatanggol na ako ng mga Katoliko, kahit na ganito, hindi ako perpekto, kalait-lait naman talaga yung itsura ko. Yung naramdaman ko yon, ang sabi ko, sinumpa ko yun sa sarili ko. Hindi ko hahayaan na hindi ko maibigay ang dapat at nararapat sa mga kapanalig ko. Ibibigay ko lahat ng best ko at susuklian ko yung pagmamahal ng mga kapwa ko Katoliko sa pamamagitan ng pag-aaral. Ibibigay ko lahat ng makakaya ko, mailatag ko lang kung ano ang gusto nilang malaman. Kaya ganon katindi ang pagmamahal ko sa mga kapanalig kong Katoliko. Kasi ngayon ko lang naranasan din yung pakiramdam na mahalin. Ngayon ko lang naranasan yung pakiramdam na pinagtatanggol ako. Dahil mag-isa ako bata pa lang ako, nag-iisa ako. Ngayon ko lang to naramdaman. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, yung pagmamahal na ipinapakita sa akin ng mga kapwa ko Katoliko, susuklian ko. Sa halos lahat ng makakaya ko, kahit magkasakit-sakit pa ako sa pag-aaral, kahit na marami akong death threats, makita ko lang silang masaya, na ang gusto ko, yung mga sumusuporta sa aking Katoliko, ayoko silang mabigyan ng kahihiyan. Ayokong magkaroon sila ng dahilan para sabihin na nagkamali ako ng pinagtanggol. Nagkamali ako ng kinampihan. Si Sanrio, sayang. Ayoko. Mas lalong magiging proud ang mga kapanalig kong Katoliko at hindi nila pagsisisihan kung bakit ako ang nakilala nila. Yan yung tumatakbo sa isip ko. Kaya kapag ako nagla-live, hindi ako kumakain. Kasi pag ako nabusog, tatama rin ako magsalita. Aantukin ako. Hindi ko maibibigay ng malinaw yung presentations ko. Unlike kung pag nakakaramdam ako ng gutom, mas lalo akong nagigising kasi nararamdaman ko yung sakit ng sikmura ko. Mas lalo akong naiintindihan kung ano ba yung mga nire-research ko na to. Kaya kapag ako po ay nagre-research, napupuyat ako, to be honest, kayo po yung iniisip ko mga kapanalig. Iniisip ko na nag-i-imagine ako na kinabukasan pag presentation ko to, ano kaya magiging reaction sa akin ng mga kapanalig ko? Matutuwa kaya sila? Mararamdaman kaya ng mga Katoliko na itong mga presentations ko, mapapasabi kaya sila sa akin na, Sanrio, buti na lang naturo mo. Hindi ko alam to Yun kasi yung gusto ko. Yung masabi ng mga Katoliko na, ngayon ko lang to nalaman. Ay, ganito pala yan. Kasi gusto ko, may dumadagdag. May dumadagdag sa inyo na kaalaman na mas magagamit ninyo para lumaban sa protestante. Meron kayong
bagay na natututunan na hindi lang dahil magiging malakas kayo na Katoliko pagdating sa paglalatag ng aral, kundi mas lalo nyong mamahalin ng simbahan. Yun kasi yung gusto ko eh. Yung hindi ka lang tawaging magaling, hindi ka lang tawaging matalino, kundi yung maramdaman mo yung pakiramdam na ito pala ang turo ng simbahan. Na kapag magsisimba ka, naiintindihan mo na kung bakit ka nagsisimba. Naiintindihan mo na yung mga sagradong imahen. Pagpapasok ka, ma-imagine mo na yung true church. Si Pedro, sabi ni Sanrio, ganito. Mas mararamdaman mo yung pagmamahal mo sa simbahan. Yan lang naman po talaga yung goal ko. Hindi ako naggaganito katulad ng iba para magpasikat, makilala ng mga Katoliko. Yung iba daw sabi, nanghihingi ng pera. Sa akin, hindi. Kaya ako ganito, karubdob. Pagdating sa paglalatag ng aral, ngayon ko lang po kasi naranasang mahalin. Ngayon ko lang naranasang ipagtanggol. Ngayon ko lang naranasang pakinggan. Ngayon ko lang naranasang ma-appreciate. Dahil buong buhay ko nag-iisa ko. Ako lang ang nakakaalam kung anong nararamdaman ko. Ako lang ang nakakaalam kung ano yung mga gusto kong sabihin sa mundo. At yung mga kakulangan na yun, yung mga bagay na bubuo sa pagkatao ko, nahanap ko sa inyo. Sa mga taong hindi ko pa nakikita ng personal. Nahanap ko sa social media, nahanap ko sa simbahan. Hindi ko man nakita yung pagmamahal na nararapat dapat sa sariling pamilya ko. Pero hindi ko inaasahan na yung kakulangan ng pagmamahal na yun, makikita ko sa simbahan mismo. Ang simbahan ang bumuo sa pagkatao ko. Yung kakulangan ko, yung hinahanap ko kung bakit parang may kulang. Dahil hindi naman ako lumaki na may magulang talaga. Hindi rin naman ako lumaki na kasama ko yung mga kapatid ko. Mag-isa lang ako. Yung mga tanong, Lord, bakit ka ganito sa akin? Ang lupit mo naman. Di mo ako binigyan ng magandang kabataan. Parang galit na galit ka sa akin. Yung mga tanong na ganyan, yung mga kakulangan ko sa buhay ko, nahanap ko sa simbahan. Yan yung bumuo sa akin. Yung pakikipagdebate ko, yung pagtuturo ko, at kung paano ko naiintindihan ang aral ng simbahan. Yan ang bumuo sa pagkatao ko. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Wala akong pakialam kung mamatay ako. Nahanap ko na din kasi kung ano yung gusto kong hanapin. Nakita ko na kung ano yung kulang. Wala lang talaga siguro akong simbahan. Kaya piling ko mag-isa ako. Piling ko napapariwara ako. Piling ko galit ang mundo sa akin. Doon ko na-realize na wala lang pala akong Diyos noon. Hindi ko kinilala yung Diyos eh. Kaya siguro kulang. Siya lang pala yung kulang. Hindi ko kailangan ng tao na makakasama. Hindi ko kailangan ng kadugo, magulang. Kasi kaya ko naman mag-isa eh. Kaya ng utak ko at kaya kong turuan yung sarili ko na kung paano ko iintindihin ng buhay, malupit man o hindi. Lagi kong tinuturuan yung sarili ko, kinakausap ko yung sarili ko, kung paano ko uunawain yung buhay mag-isa. At mahirap. Pero kulang. Kaya nung napasok ako ng simbahan, lalo na nang pasok ako kay Kuya Jando, alam ko na ngayon kung ano yung kulang. Wala lang pala akong Diyos. Kaya hindi ko nararamdaman yung pagmamahal na hinahanap ko sa matagal na panahon. Kasi nagmamahal naman pala siya sa akin eh. Ako lang ang hindi nagmamahal sa kanya. Ako lang siguro yung hindi nagtitiwala sa kanya. Kaya yung nagsimula ako na mag-aral ng doktrina, unti-unti ko naiintindihan. Unti-unti ko siyang minamahal. Ganun naman, di ba? Pag naiintindihan natin paunti-unti yung isang bagay, paunti-unti minamahal mo kasi naiintindihan mo. Na hindi ko namamalayan, Lord, mahal na pala kita. Sa pagtitrip-trip, no, sa pagtitrip-trip ko lang na gusto ko lang sumausaw,
Gusto ko lang gumanti sa mga sulpot, sa ginawa sa akin noon. Unti-unti, sa di sinasadya, na naiintindihan ko yung aral ng simbahan, hindi ko namamalayan na, Lord, mahal na pala kita. At yung pagmamahal na yon na ibinigay ko sa Diyos, doon ko naramdaman yung pagmamahal niya sa akin. At yung pagmamahal niya sa akin, naramdaman ko sa mga kapanalig kong Katoliko. Sa inyong lahat po, kung paano niyo ako minamahal. Siguro ito sinasabi ng Diyos sa akin na, Sanrio, mahal kita. At mararamdaman mo yung pagmamahal kong ito sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa iyo. Kasi hindi ko naman siya nakikita. Hindi ko naman siya pwedeng makita ng literal. Hindi naman ako santo. Pero, siguro yun ang iniisip ko na yung kakulangan na pagmamahal na hinahanap mo, yung bubuo sa pagkatao mo, ipararamdam ko sa iyo yan sa pamamagitan ng mga tao mismo. Yung mga tao na nagbagsak sa iyo, yung mga tao na nagmaltrato sa iyo, mga taong umabuso sa iyo sa kabataan mo, yung mga tao na nagkait ng respeto at pagmamahal sa iyo, sila rin ang magbabalik sa iyo niyan. Kaya yung pagla-live ko, papansin nyo, minsan sumisigaw ako, minsan naiiyak ako, kasama kasi puso ko dyan. Kasi habang nagla-live ako, ang tinitignan ko kung ilan yung naka-views at kung ano yung comment. Ang nasa isip ko habang nagla-live ako at naglalatag ako ng aral, nakatayo ako sa inyong harapan at nagsasalita. Ang bawat isa sa inyo, ini-imagine ko lagi, one-on-one kausap kita. Hindi ko iniisip na nasa entablado ako, may hawak akong mic, maraming mga tao, hindi. Ang nilalagay ko ang sarili ko sa isang sitwasyon na yung nanonood sa akin, solo ko silang kausap. Kaya ang nangyayari sa akin, pag ako ay naglalatag, kasama po ang puso ko dyan. Ang buong emosyon ko nandiyan dyan. Dahil ang lagi kong iniisip, kahit napuyat, pagod, minsan hindi pa ako nakakakain. Pag nagsusulat ako, para to sa mga kapanalig kong Katoliko. Ibibigay ko dito kung paano mararamdaman ng Katoliko ang aral ng simbahan. Yan ang laging nasa isip ko. Gusto kong maramdaman ng mga kapanalig ko ang turo ng simbahan. Kung ano yung emosyon ko, kung ano yung nararamdaman ko na pagmamahal. Sa ginagawa ko, kung ano yung nararamdaman kong pagmamahal sa Diyos, gusto kong maramdaman naman ninyo sa pamamagitan ng pagtuturo ko. Kaya ako, yung way ng paglalatag ko, iba. Kasi, ang sabi ko sa sarili ko, ayokong maging selfish. Na gagamit ako ng mga terms na magaganda, masarap pakinggan, parang choosy, ang social, ang talino pakinggan. Pero hindi nyo naman naiintindihan. Gusto ko lagi, kapag ako nagla-live, mag-iiwan ako ng marka. Aalis ako sa presentations ko na lahat ng Katolikong makikinig sa akin may natutunan. Ayoko na nagtuturo lang ako at sasabihin lang sa akin ng Katoliko, Sanrio, ang galing mo pero wala kayong naintindihan. Kaya hanggat sa pinakamababaw na salita, sinisikap ko po talaga yan gawin. Hindi lang dahil sa para maging modern way yung latagan ko. Kasi alam ko na may mga bata minor de edad na nakikinig sa akin. At ayoko na ang paglalatag ko ay para sa may edad lang. Ayoko yung paglalatag ko ay para sa nasa tamang edad lang. Gusto ko yung paglalatag ko ay para sa lahat ng tao. Minor de edad, nasa tamang edad, at may edad. Yung pagsasalita at paglalatag na lahat ay makakaunawa, mapabata, mapamatanda. Kaya, ang lagi kong sinasabi sa kanila, hindi ako pwedeng mag-adjust dahil lang sa makaluma ka. Hindi ako pwedeng mag-adjust dahil lang sa conservative ka. Paano naman yung mga hindi conservative? Hindi ba? Hindi ako pwedeng mag-adjust dahil sa formal ka. Paano naman yung hindi formal? Kailangan kong gumitna. Yung maiintindihan ng mga hindi formal at ng formal.
para lahat tayong Katoliko, alam natin kung ano yung aral ng ating simbahan. Kaya yung journey ng buhay ko na nagpaparatang sa akin na nabimera daw ako, may kinikita ako dito, hindi po. Alam nyo po ba, pagod na pagod ang katawan ko kapag naglalaba ako. Minsan, nagsusugat ang mga kamay ko kapag nagkukusot ako. Dahil matapang yung Sonrox eh. Masakit sa balakang. Lalo na't pag maghapon. Uuwi po ako ng bahay. Mag-aaral pa ako. Dumating ako sa part na may mga sugat na yung mga daliri ko, nagsusulat ako. Namamagatong mga daliri ko, pero tinitiis ko, kailangan kong magsulat. Kasi kailangan to ng simbahan eh. Kung gugustuhin ko lang magkapera, pwede naman akong bumalik sa dati. Lalo na ngayon. Yung mga kasabayan, kaibigan ko, nakapag-asawa na po ng foreigner. Actually, up to now, meron naman sila sa aking nirereto. Dito nga rin po, meron mga businessman pa. Hindi nila kasi alam kung ano yung sinasakripisyo ko sa sarili ko. Kaya nga po sabi ko sa inyo, di ba, nagkataon lang sigurong malas ako sa pamilya. Pero, alam ko sa sarili ko na hindi ako malas pagdating sa love life. Hanggang ngayon po, mga mayayaman pa. Ang sinasabi ko sa sarili ko na ako lang naman ang magugutom eh. Hindi ko naman kailangan ng sobrang dami ng pera. Madali naman akong mabusog. Iniisip ko sa sarili ko, pwede akong magkaroon ng opportunity na magkaroon ng magandang buhay, maayos na buhay. Jowain ko lang yung mga yan eh. Bakit naman hindi? Kaya lang, ang sinasabi ko sa sarili ko, maraming malulungkot. Kasi, hindi nyo naman din ako pwedeng sisihin eh. Halimbawa, jumowa ako ng mayaman. Hindi nyo naman ako pwedeng sisihin. Kasi personal choice ko yun eh. Personal choice ko yun. Kasi alam nyo namang hindi ako straight na lalaki. Choice ko yun eh. No? Kumbaga, hindi ko yun kasalanan sa inyo. Kung meron man akong dapat panagutan sa Diyos yun. Wala akong atraso sa inyo kung sakaling magjowa ko ng mayaman. Hindi ko atraso yan sa inyo. Kasi meron akong personal din na nakagustuhan. Pero ang iniisip ko lang, yung mararamdaman ng mga Katoliko, malulungkot. Di ba, malulungkot kayo. Hindi naman kayo madidisappoint eh, kasi 2023 na eh, yun talaga eh. May mga magagalingan defender dyan ng simbahan na may kabit eh. O sabihin yung hindi. Di ba? Hindi natin alam ang personal na pamumuhay ng bawat isa sa atin. Baka meron din dyan na magagaling na defender, hindi naman kasal. Lahat naman tayo ay may kanya-kanyang baho. Lahat naman tayo araw-araw nagkakaroon ng pagkakasala sa Diyos eh. Kaya lang ang sabi ko nga kay Lord, wag lang niya akong pababayaan. Wag niya akong hahayaan na pumunta sa isang pagkakataon na kailangan kong i-grab yung bagay na to kahit na alam kong hindi tama. Kasi tao din ako eh. Katulad nyo. Buti nga po kayo kahit papaano may mga anak kayo, may asawa kayo, may mga trabaho kayo. 'Di ba? Naiinggit kayo sa akin na yung iba na Sanrio, ang talino mo, buti ka pa alam mo. Hindi nyo po talaga malalaman yung inaaral ko kasi may trabaho kayo. Meron kayong mga anak na dapat silang lumalaki ng maayos. May mga pinag-aaral kayo. Wala kayong time para mag-aral. Wala kayong time para alamin pa kung ano yung turo ng simbahan sa sobrang busy ninyo sa loob ng bahay, paglilinis, dahil nanay ka, magluluto, magsasaing. Sa mga lalaki naman, magtatrabaho. Wala kayong time talaga sa ganyan. Kaya ang sinasabi ko sa sarili ko, yung time na wala sa inyo, ako na lang yung kukuha. Ako yung mag-aaral para sa inyo. Ako na rin ang magpapaliwanag para sa inyo. Ay, ang sabi ko kay Lord, lagi ko yung sinasabi, wag mo lang akong pababayaan, Lord. Wag mo lang akong dadalhin sa isang sitwasyon na kailangan kong gawin yung bagay na yun. Kasi wala na akong choice. Malaki ang iniwan kong, malaki ang nawala sa akin nung naglingkod ako. Malaki po ang nawala sa akin.
Siguro kung hindi nagpandemya, baka may asawa na ako ngayon. Foreigner. Baka sobrang yaman ko na rin po ngayon, no? Baka may bahay at lupa na rin akong sarili. Malaki po yung ginibap ko. Luho. Hindi po ako ganito. Ang mga barkada at kaibigan ko noon at nakikilala mga artista, ABS-CBN. Kaya nga malapit sa akin yan eh. Sa mga tapings, nakakanood ako niyan. Mga kaibigan ko, model ng Avon. Kasi yung pinsan ko, ng Shopee. Ano bang tawag doon? Yung nagla-live sa Shopee. Tapos model. Tapos nagpa-part-time job ng mga guest sa mga sinihan, yung mga movie. Kasi yung mga pinsan ko, yung mga side ng pinsan ko sa mother side, mga magaganda kasi sila. Tsaka mga gwapo talaga. Kaya nagagamit nila yung mga itsura nila sa showbiz. Pero dahil solo ako at hindi naman po ako makakamag-anak, makapamilya, mag-isa lang po ako talaga, hindi ako sumasandal kahit kanino. Never akong sumandal sa kamag-anak at iasa yung kakainin ko. Kahit po nakikitira ako noon, ang pagkain ko, sarili ko yun. Hinahanap ko ang kakainin ko. Hindi po ako nakahiga at nagpapalaki lang ng tiyan. Hindi po, lahat po ng tinirahan ko ay sinusuklian ko yan. Hindi po ako naging pabigat. Kapag tumira ako sa isang bahay at alam ko sa oras na to wala akong pera, magpapakatulong ako. Kahit anong iutos sa akin, kahit gaano kalayo, kahit nakakapagod, titiisin ko. Kasi ayokong kumain ng libre. Never akong nasanay, nakakain ako ng libre. Never akong nasanay, natatanggap ako ng isang bagay na libre. Ayoko nun. Dahil ang mga bagay na tatanggapin ko at tinatanggap ko, pinaghihirapan nyo po yan. Hindi, pinagpawisan nyo yan, nag-effort kayo kung paano nyo nakuha yung bagay na tapos ibibigay lang sa akin ng libre. Ayoko nun. Hindi po ako sanay na tumatanggap ng mga bagay nang hindi ko pinaghihirapan. Kaya naiinis ako at nagagalit ako pag pinararatangan ako pagdating sa pera. Hindi ko po yan naging ugali. Natatanggap ako ng libre lang. Totoo po na minsan may naglo-load po sa akin, pero hindi po ako nanghihingi. Hindi ako nanghihingi na, uy, loadan mo naman ako.